Do you like it? Sobra. Hindi ko akalain na ganito palang lugar dito. Kailan mo pa pinagawa to? Last year lang, tuwing bumibisita ako kay Dad. Dito ako tumatambay. Ang tahimik at presko ng hangin, parang ayaw mo nang umalis. At mas lalo ko to ang gusto ngayon kasi kasama kita. Kung gusto mo, dito tayo mag-overnight. Ikaw ba ang nag-design? Oo. 2 years ago ko lang nalaman na may malaking oak tree pala dito sa likod ng villa ni Dad. Nang makita ko to, agad kong naisip na magpagawa ng treehouse. Ang ganda kasi ng paligid at napakapayapa. Pinahanap ko agad si Fred ng mga materyales at ayun. Hindi ko rin inaasahan na lalabas ng ganito kaganda. This is awesome. Ang ganda ng ambience. Tama ka, napaka-relaxing talaga. Isa to sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Salamat sa pagdala sa akin dito, Liam. You're welcome, my wife. Salamat din at nagustuhan mo. Sandali lang tatawagan ko lang si Fred para ipatid ang pagkain natin. Sabi ni Liam. Maya-maya pa ay dumating na si Fred. Dala ang paper bag ng mga pinabili ni Liam. Ito na ho yung pinabili niyo, CEO. Yung iba, kay Manang Rosa ko na pinabigay. May papagawa pa po ba kayo? Wala na. Thank you, Fred. Tumango si Fred saka bumaba na ng treehouse. Kahit hindi pa sinasabi, damanan ni Fred na may espesyal na namamagitan sa kanyang boss at kay Kat. Pero pinili na lang niyang huwag pakilamanan yun. Pagkalis ni Fred, inayos si Kathy ang mga pagkain. Anong ginagawa mo? Halos ikaw na lang lagi nag-aasikaso sa akin. Ngayon, ako naman. Okay lang yun. Pero kahit hindi mo ako alagaan, hindi ako magrereklamo. Masaya na akong ikaw ang pinagsisilbihan ko. Gusto ko rin naman kitang pagsilbihan kahit papano, paminsan-minsan. Sagot ni Kathy. Pwede rin. Basta sa ibang paraan. Biro ni Liam sabay kindat. Napairap si Kathy sa kilig pero totoo, na-miss niya ito. Yung lambing, yung titig, at kahit yung mga biro nito na nagpapakilig sa kanya. Tara na, kain na tayo sa labas habang pinapanood natin ang sunset. Sa labas ng treehouse ay may maliit na mesa at 2 upuan. Pagkaupo ni Kathy, iniabot ni Liam ang mushroom burger. Tikman mo to. Sarapan ka? Grabe, ang juicy ng burger. Hindi ko pa natitikman to dati. Malapit lang din ang pinagbilhan. Mga 20 minutes away. Try mo rin tong bulalo habang mainit pa. Unang higo pa lang ni Kathy ng sabaw, napapikit siya sa sarap. Ang sarap! Sakto sa lamig ng panahon. Isa rin yun sa paborito ko tuwing nandito ako. Sabi ni Liam. Tahimik silang dalawa, ninanamnam ang pagkain at ang tanawin. Pagkatapos kumain, inilatag ni Liam ang sapin sa sahig sa harap ng treehouse. Come here. Umupo si Kathy sa harapan nito at sumandal sa dibdib ni Liam. Niyakap siya nito habang pinapanood ang paglubog ng araw. Are you a sunset lover? Yes, pero bihira lang ako magkaroon ng ganitong pagkakataon. Lagi kasi akong busy. Simula ngayon, palagi na natin gagawin to. Gusto ko sa lahat ng sunset ko, kasama kita. Napangiti si Kathy at niyakap si Liam. Gusto ko rin, Liam. Sa bawat paglubog ng araw, gusto kong ikaw ang kasama ko. Salamat. And I love you. Saka hinalikan siya sa noo. I love you too, Liam. Nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Sa una banayad at puno ng emosyon, kalaunay naging mas mapusok. Napuno ng damdamin ng paligid, tila silang dalawa lang ang nasa mundo. Habang yakap ni Liam si Kathy, dahan-dahan niya itong binuhat papasok sa loob ng treehouse. Sa loob, magkahawak kamay silang nag-shower. Wala namang salitang kailangang bitawan. Bawat titig, bawat halik ay sapat upang iparating ang nadarama. Nagtagal sila sa ganung tagpo, punong-puno ng init at pagmamahal. At sa huli, magkatabing nahiga sa kama, yakap ang isa't isa habang unti-unting nilamon ng antok. Nag-init ang paligid sa loob ng silid nang magsimulang magpalitan ng tingin si Catherine at Liam. Napalunok siya habang nakatitig sa lalaking bahagyang nakaangat ang kilay. Tila may binabalak. Nagbibihis ka ba sa harap ko? Aniyang may ngiting hindi may pinta, ngiting alam mong may kapilyuhan sa ilalim. Umismid si Catherine at tinakpan ang sarili gamit ang kumot. Liam, umalis ka muna! Ngunit hindi gumalaw si Liam. Sa halip, lumapit to sa kama at umupo sa gilid.
Pinagmamasdan siya na tila ba isa siyang tanawin na hindi nakakasawang pagmasdan. Akala ko ba walang mali siya? Ngayon bigla ka na lang nahihiya. Lalong namula ang pisngi ni Catherine. Iba na to, Liam. Wala sa ayos. Hindi ko naman sinabing alis ako. Hindi ba't asawa mo ako sa papel? Sagot niya saka idinampi ang daliri sa pisngi niya. At ngayong wala na tayo sa Baguio. Bakit parang mas gusto kitang asarin? Umalis ka na, please. Mariing bulong niya. Pero lumapit pa si Liam. Sigurado ka bang gusto mo akong paalisin? O baka curious ka rin? Saglit siyang natigilan. Alam niyang delikado ang larong to, pero sa mga mata ni Liam, hindi lang basta tukso ang nakikita niya. May lambing. May pag-aalalang pilit tinatago sa panunukso. Tumikim siya. Sige na nga, tumalikod ka muna. Magbibihis ako. Oh, akala ko pa naman ready ka nang sa level up ng kwarto natin. Sabi niya habang tumatalikod. Ngunit sinadyang iwanang bagyang bukas ang mata. Palihim na sumisilip. Liam! Matapos sumakay sa mga rides, dinala naman ni Liam si Catherine sa isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa Tagaytay, ang People's Park in the Sky. Isa itong dating palasyo na hindi natapos itayo at kalaunay ginawang urban park. Pagdating nila sa tuktok, namangha si Catherine. Napakaganda ng tanawin. Perpektong lugar para sa mga pamilyang gustong mag-picnic at sa mga magkasintahang gustong damhin ang presensya ng isa't isa, habang pinagmamasdan ng Taal Volcano at Tagaytay Highlands. Bukod sa picnic, may iba't ibang aktibidad din dito, gaya ng horseback riding, zipline, swimming, shopping at cable car rides. Pero para kay Cathy, sapat na ang katahimikan ng paligid upang makapagmuni-muni. Akin ang phone mo. Sabi ni Catherine na makarating sila sa pinakatuktok ng park. Agad namang inabot ni Liam ang kaniyang cellphone. Ngunit nakalaki to. Napatingin siya kay Liam na tila nagtatanong. Ngumiti lang ang lalaki. It's your birthday, my wife. Napangiti si Kat. Larawan niya ang naka-wallpaper at kaarawan pa niya ang password ng telepono ng asawa. Kinilig siya ng labis, tila ba 1,000 paru-paro ang nagliliparan sa kanyang tiyan. Binuksan niya ang kamera ng phone. Inikot ito sa front cam at inayos ang pwesto nila. 1, 2, 3, smile! Saktong pinindot niya ang shutter button. Bakit ang seryoso ng mukha mo rito? Smile ka naman! Tawa ni Cathy. Smile! Ulit niya. Ngumiti si Liam at kinuhanan ulit niya ito. Damihan natin para maraming remembrance. Sa pangatlong kuha, pumwesto si Liam sa kanyang likuran. Yumakap. Isinandal ang likod niya sa kanyang dibdib at ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Ngumiti sila sabay. Ako naman ang kukuha. Umarap ka sa akin tapos pumikit. Sumunod si Cathy. Pagdilat ng kanyang puso, dumampi na ang labi ni Liam sa labi niya. Kasabay nun ay ang pag-click ng kamera. Perfect! Patingin nga! Totoo nga, perpeto ito. Larawan ng 2 taong masaya, puno ng pag-ibig. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang kuha. Noon akala niya ang perpektong magkasintahan ay katahang isip lang, para lang sa pelikula at nobela. Pero nagbago yun nang dumating si Liam. Para sa kanya, hindi perpekto ang relasyon nila. Pero natututo silang tanggapin at mahalin ang pagkakaiba ng isa't isa. At yun ang tunay na kahulugan ng perpekto. Pagod ka na ba? Medyo at gutom na rin ako. Come on, let's sit first. Magkahawa kamay silang bumalik sa sasakyan. Pwede ba tayong bumalik dito? Of course, nag-enjoy ka ba? Hindi lang kasi basta nag-enjoy eh. Sobrang nag-enjoy talaga ako. First time ko makapasyal sa ganito kagandang lugar. Salamat, Liam, for bringing me here. You're welcome, my wife. Lagi na natin gagawin to. Because being with you, that's what happiness is for me. I love just being with you. Especially in moments like this. Sabi ni Liam. Pinaharurot na nitong sasakyan at huminto sila sa isang eleganteng restaurant. Nag-order sila ng steak, seafood, at red wine. Gustong-gusto ni Kat ang steak. Malambot, juicy at sakto ang timpla. Tahimik ang ambience ng lugar. Perpekto para sa mga couple. Mabait din ang staff, kaya sulit ang karanasan. Pagkatapos kumain, bumalik na sila sa villa ng ama ni Liam.
Ngunit pagdating nila ron, nadatnan nilang kausap ng daddy ni Liam si Mariel. Suot nito ang isang revealing na damit. Halos lumuluwan ang dibdib at litaw na litaw ang makinis nitong hita. "Oh anak, narito na pala kayo." "Ano pong meron, Dad?" Wala naman. Iniimbitahan ka lang ni Mariel sa bahay nila. Birthday daw ng mami niya." "Kailan bang invited?" "Pati ikaw, pero pagod ako at may maagang appointment bukas." "Pagod na rin ako, Dad. At bukas na rin ang balik namin sa China. Kailangan na namin magpahinga." "Pero Liam, kahit saan, as I said, I'm tired. Good night, Dad." Mabilis na putol ni Liam, saka marahang hinila si Cathy paakyat ng kanilang kwarto. Naiwang nagpipigil ng galit si Mariel. Paulit-ulit sa isipan niya kung bakit kahit anong pilit niya ay hindi pa rin siya pinapansin ni Liam. Hindi siya papayag. Matagal na niyang gusto si Liam at ngayon, isang babaeng tulad ni Catherine lang ang humadlang sa lahat. Sa silid ng sala. Iha, pasensya ka na sa inasal ng anak ko. Alam mo naman si Liam, hindi talaga mahilig sa mga party. Maliban na lang kung business." Tito, totoo po ba na asawa niya ang babae na yon? Yeah, wala siyang dahilan para magsinungaling sa akin tungkol doon. Pero tito, matagal ko na gusto si Liam. Iha, marami pang lalaking darating. Hindi ko rin naman kayang pilitin ng anak ko kung sinong mamahalin niya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. At sa nakikita ko, mahal niya si Kat. At mahal rin siya ng babae. At higit sa lahat, masaya silang dalawa. Tito, galing po ba sa mayamang pamilya si Catherine? Karapat dapat ba siya kay Liam? Ang estado sa buhay, hindi batayan ng pagmamahalan. Ang mahalaga, masaya ang anak ko. Hindi ko siya pinapakalamanan sa pagpili na babaeng mamahalin niya. Hindi na nakasagot si Maria. Mukhang hindi niya rin kakampi ang ama ni Liam. Naubos ang pasensya niya habang pinapanood na pinapanigan ng lalaki ang babaeng pinakaayaw niya. Sa isipan ni Mariel. Nakakainis na babaeng yun. Paano siya nakuha si Liam? Paano ba niya nakuha yun? Samantalang ako, matagal na nagpapapansin eh. Maganda naman ako. Masigit pa ang assets ko kaysa sa babaeng walang umbok na yun. Ano naman ang papala ni Liam sa ganun? Iha, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng magulang mo. Delikado na sa labas para sa isang dalaga. Apo, uuwi na po ako. Ani ang may pilit ng ngiti. Saka mabilis na lumabas ng villa. Eksaktong 2:30 ng hapon nang lumapag ang private plane na sinasakyan ni Liam at Catherine, kasama ang ilan pang empleyado ni Liam sa Shanghai Pudong International Airport. Paglabas pa lang nila ng paliparan, ay nakaabang na ang 3 sasakyan na siyang magsasakay sa kanila pauwi ng Adea Villa. "Ryan, dumiretso tayo sa Wangpu apartment." Utos ni Liam sa kanyang driver. Ngayon na rin ba tayo lilipat sa villa mo? Yeah, sasamahan kitang sunduin si Benji ngayon. Bukas kasi magiging abala na ako. Okay. Paano naman yung 2 nurse na kinuha mo? Saan sila titira? Kapag naayos na magiging kwarto ni Benji, doon na rin tutuloy ang 2 nurse para may mag-aalaga sa kanya kapag wala ka. Alam ko magiging abala ka rin kapag nakapag-enroll ka na. Pero habang hindi pa settle lang lahat, sa villa muna sila. May sapat namang kwarto sa maid's quarters para sa kanila. Salamat, Liam ha. You're always welcome. Makalipas ang halos 30 minuto, narating na nila ang gusaling tinitirhan ni na Catherine at Benji. Magkahawa kamay silang pumasok at nagtungo sa elevator papuntang 16th floor. Halata ang pananabik sa mukha ni Cathy. Miss na niya ang kapatid. Pagdating sa harap ng pinto, agad siyang nagpindot ng doorbell. Ma'am Catherine? Bungad ni Nanette nang pagbuksan sila. Kamusta po kayo, Ate Nanette? Mabuti naman po, ma'am. Sagot nito habang binubuksan ng mas malaking pinto. Pumasok si Catherine kasunod si Liam. Naabutan nilang nakaharap si Benji sa computer. Abalang-abala. Benji! Kat! You're back? Agad na lumiwanag ang mukha nito at dali-daling tumayo upang yakapin siya. Napalingon si Liam. Alam niyang kapatid ni Cathy si Benji, pero hindi niya naiwasang makaramdam ng bahagyang pagsiselos. Gusto niya, siya lang ang niyayakap ng asawa. Benji, siya nga pala si Liam. Liam, ang kapatid ko si Benji. Pakilala ni Cathy sa dalawa. Nice to meet you, Benji. Bati ni Liam sabay abot ng kamay.
Tiningnan lang ni Benji ang palad ni Liam. Pagkatapos, sinipat ito mula ulo hanggang paa. Wari pinag-aaralan. Benji, mag-hi ka sa kanya. Mabait si Liam, huwag ka matakot. Hindi tayo sasaktan? Hindi, siya ang tumutulong sa atin. At tutulungan ka rin niya sa pagpapatuloy ng treatment mo. Kaya magpakabait ka sa kanya ha. Hindi siya masamang tao. Napakunot noo si Liam habang pinapakinggan ang palitan ng salita. Ramdam niyang mailap at takot si Benji. Tila may mabigat itong pinagdaanan. Hindi basta nagtitiwala sa iba. Matapos ang paliwanag ni Cathy, tumingin si Benji kay Liam. At mahina ngunit malinaw nagsabi ng, Hi. Ngumiti si Liam. Cathy, kunin mo na ang mga importanteng gamit niya. Huwag kang mag-alala sa iba. Bayad naman ang apartment na to, kaya pwede nang balikan kapag may oras ka. Kaagad na tumango si Cathy. Kinuha lang niya ang mga mahahalagang gamit at pinaalam kay Benji na lilipat na sila. Maya-maya lumabas na sila ng apartment. Pagkarating sa harap ng villa, napamulagat si Nanette sa laki nito. Ma'am, dito na ho ba tayo titira? Oo, ate. Baka hindi niyo na ho ko kailangan. Mukhang marami na pong kasambahay. Ate Nanette, huwag ka na mag-alala. Hindi ka mawawala ng trabaho. Kasama ka sa planong to. Salamat po, ma'am. Sagot nitong may ngiti. Let's go inside. Habang papasok, hindi napigilan ni Isay ang sarili at mabilis na kinalabit si Chenli. Chenli, ang gwapo niya, grabe. Pwede na ako mamatay kung mahahalikan ko yun. Bulong nito, pigilang kilig. Grabe ka, pero oo nga, ang hot niya. Pero sino yung babaeng kasama niya? Siya ba yung kapatid ng alaga natin na sinasabi ni Nanette? Siguro. Ang ganda niya, in fairness ha. Ang kinis at ang cute ng muka. Hoy, maganda ka rin naman ha. Feeling ko, papasa rin tayong dalawa sa panlasa niya. Biro ni Isay. Mukhang malaki ang. Hoy, anong malaki? Putol ni Chenli, nagtatawa. Malaki ang pasensya. Ano ba iniisip mo kaagad? Sabay tawa ni Isay. Napailing si Chenli. Kasi parang yung mga lalaki na nababasa nating mga story sa app ni Miss Lee, diba? Kurutin mo nga ako, baka nananaginip lang ako eh. Hindi nagkatubili si Isay at kinurot ito. Ayan, gising ka na? Ang sakit, grabe ka. Ikaw nagsabi eh. O tama na, baka marinig pa tayo. Welcome home po, sir. Bati ng mayordoma kay Liam. Tumango lang si Liam. Fred, pakisamahan mo sina Ate Nanette at yung dalawang nurse sa maid's quarter para maayos nilang gamit nila. Masusunod, sir. Dito po tayo. Naiwan sina Liam, Cathy at Benji. Agad namang lumapit si Manang Margie. Manang, please prepare something special for dinner. Masusunod po. May iba pa po ba kayong bilin? Wala na. By the way, this is Kat, my wife. Kat, si Manang Margie, ang tagapangasiwa rito. Magandang hapon po. Welcome, ma'am. Bati ni Margie. Bahagyang nagulat pero magiliw pa rin. Good afternoon din po at salamat. Come upstairs. I'll show you Benji's room. Pagdating sa second floor, binuksan ni Liam ang isang malaking silid. Kompleto to. Computer, TV, mini-ref, shelves ng iba't ibang libro. Ngumiti si Cathy. Benji, this is your room. Gusto mo ba? Really? This is mine? Cathy, narinig mo? Sabi niya akin daw to. Gusto mo ba? I love it. This is awesome. Then, say thank you. Thank you. Nahihiyang sabi ni Benji. You're welcome. Unti-unti na niyang nakukuha ang loob ng kapatid ni Cathy. Benji, may iwan ka na namin ha. Magpahinga ka o magbasa. O gamitin mo yung computer mo. Tumango lang si Benji, masaya mo ka. Come on, ipapakita ko naman yung room natin. Room natin? Napalunok si Cathy. Liam, sa isang kwarto tayo matutulog? Yes, magsawa tayo diba? Natural lang yun. Yeah, pero... My wife, ayaw mo bang katabi ako? Hindi naman sa ganun, hindi lang ako sanay. Masasanay ka rin dahil habang buhay na katabi mo ako sa pagtulog. Gusto mo man o hindi. At habang buhay mo na akong unang makikita pagising mo. Pero paano kung... Enough. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi na sumagot si Cathy. Ngumiti na lang siya at hinawakan ang kamay ni Liam. Mahal niya ito. At alam niyang ganun din ang asawa niya sa kanya. At sa ngayon,
Sapat na yon. Isang linggo pagkatapos. Katatapos lang ni Catherine magsumite ng mga requirements sa paaralang balak niyang pasukan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numerong tumatawag. Kahit may pagtataka, sinagot niya ito. 6 p.m. number 10, French Concession Road. May sasalubong sa'yo, just be there. Naputol na ang linya bago pa siya makapagtanong. Ngunit kilala ni Kat ang boses, kay Abby Estrada yon. Bakit niya ako pinapupunta doon? Ano naman kailangan niya sa akin? Alam ni Cathy ang lugar na yon. Mataas ang klase, puro mayayaman ang nakatira. Tiningnan niya ang relo, alas 5 na. Agad niyang tinawagan ang kanyang driver. Kuya, pakihatid ako sa number 10 French Concession Road. Alam ho ba ito niyang CEO? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Tatawagan ko siya mamaya. Alam ni Cathy na hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kaya gustong malaman ni Liam ang mga pinupuntahan niya, kundi dahil sa pag-alala. Tumango na lang ang driver. Hindi na kumontra pa. Pagdating nila sa lugar, sinalubong agad si Cathy ng isang babae. Miss Castañeda, this way please. Sabay pasok nila sa loob ng malaking bahay. Kuya, tawagan na lang kita mamaya, sabi ni Cathy. Sa loob ng bahay, bumungad kay Cathy ang isang sofa na punong-puno ng mamahaling damit, alahas, sapatos at make-up. Para sa iyan, bihis ka sa unang kwarto sa second floor. Bilisan mo, 15 minutes lang. Hinihintay ka na ni Miss Estrada. Hindi na nagpakilala ang babae at agad na tumalikod. Napatingin si Cathy sa mga gamit. Ano namang drama to, Abby? May paparty ba siya? Para matapos na agad, mabilis siyang nagbihis, nag-make-up at sinuot ang mga alahas. Pagbaba niya, sinalubong siya ng parehong babae. Sumakay ka na. Sa buong biyahe kabalo si Catherine. Wala siyang idea kung ano ang dahilan ng biglang imbitasyon. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa harap ng isang engrandeng 4 na palapag na mansyon. Rinig agad niya ang ingay ng party mula sa loob. Mrs. Estrada is waiting for you inside. Ahali ng babae nang makarating sila sa isang function room sa likod. Bakit ba ako pumunta pa rito? Tanong ni Cathy sa sarili habang lumulunok ng kaba. Ngunit dahil nandun na siya, huminga siya ng malalim at pumasok. Pagpasok niya, napako ang mga mata ng lahat sa kanya. May halong pagkagulat at pagtawa ang kanilang tingin. Noon lang niya napansin, lahat naka-Disney costume. Samantalang siya naka-eleganteng silver evening gown. Mula sa gitna ng crowd, lumapit si Abby at ngumiti ng mapanira. Everyone, meet the famous stylist na nang-agaw kay Liam sa akin. Disappointed ba kayo? I invited her para makita kung karapat-dapat ba siyang tanggapin sa mundo natin. Kasunod nun ang mga tingin ng mga tao, biglang naging mapanghusga. Siya ang umagaw kay Liam? Grabe, ang kapal ng mukha ha. Nako, maski suotin niya pinakamahal na damit, halatang mahirap pa rin. Abby, ipapaban natin yan. Wala na kukuha sa kanya bilang stylist. Tinanggap ni Cathy ang lahat ng masakit na salita. Wala silang alam sa buhay ko. Ang alam lang nila, mahirap ako. Pero hindi ako katulad ng iniisip nila. Tumindig siya ng tuwid. Tapos na ba kayo? Kung oo, gusto ko magsalita. Kahit gusto nang tumulo ng luha niya, pinigilan niya. Tinanggal niya ang mga alahas at mahinahong inilapag sa lamesa. Wala man akong trabaho bilang stylist. Makakahanap pa rin ako ng ibang pagkakakitaan. Pero bago ako umalis, may napansin ako. May ilan sa inyo nag-costume, pero hindi bagay sa katawan. Next time, wag lang basta suot ang suot ha. Siguraduhin yung bagay sa katawan at personalidad niyo, lalo na sa make-up. Tahimik ang lahat. Lahat ay napako ang tingin sa kanya. Bumaling siya kay Abby. Miss Estrada, salamat sa paanyaya. At salamat na rin sa pagbaban sa akin bilang stylist. Pwede na ba ako umalis? Tinanggal niya ang kanyang takong, inilapag sa gilid, at bahagyang yumuko. Good night po sa inyong lahat. Tahimik siyang lumakad palabas. Naiwan ang lahat na nagulat at napaisip kung tama ba ang mga suot nila. May tumawa. Wow, interesting. Sabi ng isang lalaking naka-Prinsipe Aladdin na costume. Tumayo siya at ngumiti kay Abby. Tapos na ang palabas, uuwi na rin ako. Hays! Sigaw ni Abby. Wala kang pakialam? Bakit? May mas importante akong gagawin at wala naman akong kinalaman sa ginagawa mo sa kanya.
Pareho lang kayo ni Liam. Dahil sa galit, binato ni Abby ang wine glass. Basag to sa sahig. Natahimik ang lahat. Anong problema mo? Ano mo ka, no? Umiling lang si Heis at tuluyang umalis. Pati ikaw, iwan mo rin ako? Wala nang pakialam si Liam. Pati ba ikaw? Hindi na siya nilingon ni Heis. Paglabas ni Catherine, tahimik lang siyang naglakad, nakapaa, walang pakialam. Naramdaman niya ang lungkot, pero kahit papano masaya siyang naipagtanggol niya ang sarili. Kinuha niya ang phone, pero patay na ito. Mabuti na lang at may paparating na taxi. Akma na siyang magtataas ng kamay nang huminto ang isang itim na Lamborghini sa harap niya. Bumukas ang pinto. May karangalan ba akong ihatid ka pa uwi? Bati ni Heis nakangiti. Galing ka rin ba sa party? Yeah, sa kita ihatid. Sandaling nag-isip si Cathy. Hindi niya alam kung sa villa siya papahatid. Kaya sagot niya, Wangpu apartment. Okay, sagot ni Heis. Habang nagmamaneho, panakaw nitong tinitingnan si Cathy sa rearview mirror. Napansin ni Kat. Okay lang ako, hindi mo kailangan sabihan ako ng pampalubag loob. Patapang ka. Hindi ko inasahang ganun ka kakalmado. Lalo na yung sinabi mo kanina bilang stylist. Ang galing mo talaga. Medyo nahiya si Cathy. Siguro dahil mahal ko ang trabaho ko. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, magaling mo rin itong magagawa. Tama ka. Pero stylist ka lang ba ni Liam? Yeah. Sagot ni Cathy, pilit ang ngiti. Hindi pa niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa ngayon. Pero alam niyang darating din ang tamang panahon. Diyan ako nakatira dati. Turo ni Cathy sa gusali kung saan siya pansamantalang nagpahatid. Hindi pa alam ni Heis na asawa siya ni Liam, kaya mas pinili niyang bumabaron. Nandun pa rin ang ilan sa kanyang gamit at madalas din nitong nililinis ni Nanette, kaya pwede muna siyang magpahinga bago umuwi sa villa. Dahan-dahang inapakan ni Heis ang preno. Nang huminto ang sasakyan, agad bumaba si Cathy. Thank you for the ride. Bye. Paalam niya. Tiningnan siya ni Heis nang may kahulugan. You're welcome. Bye. Ngumiti si Cathy at kumaway saka mabilis na tumakbo papasok sa gusali. Sinundan siya ng tingin ni Heis hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Tumingala siya. Binasa ang pangalan ng building. Saka bahagyang ngumiti. Dito pala siya nakatira. Sa loob ng apartment, dumiretso si Cathy sa kusina at uminom ng tubig. Pagkatapos, inayos ang sarili, nagbihis at tinanggal ang make-up. Nang mag-charge ang cellphone, agad niyang tinawagan ang driver para sunduin siya. Bumaba siya sa building para hintayin ito sa labas. Makaraan ang 15 minuto. Huminto sa harapan niya ang isang pulang Lamborghini. Nanlaki ang mata ni Cathy nang bumaba si Liam. Okay ka lang ba? Oo, pero paano mo nalaman na nandito ako? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Nagtanong ako sa driver mo. Sabi niya, hinatid ka sa French Concession Road. Pinuntahan ka namin pero wala ka ron. Sakto naman na natawagan mo siya. Kaya dumiretso na kami rito. Sorry, nalobat ang cellphone ko. Si Heis ang nakakita sa akin. Siyang nag-offer na ihatid ako. Dito na lang ako nagpahatid. Hindi naman pwede sa villa mo, di ba? Tumango si Liam at biglang niyakap siya ng mahigpit. Ang mahalaga sa kanya, ligtas ang asawa. Let's go home. Sabay alali kay Cathy papasok sa kotse. Hindi alam ni Cathy kung galit si Liam. Sasabihin ko ba ang totoo? Paano kung puntahan niya si Abby? Baka lalo magalit yun sa akin. Siguro manahimik na lang ako. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa, pero okay lang ako. Di ka pa kumain? Bakit hindi ka pa gutom? Kanina pa talaga ako gutom. Ayoko lang na magalit ka sa akin. Hindi ako galit, nag-aalala lang ako. Kung gutom ka na, kakain muna tayo. Drive-thru na lang. Sigurado ka? Oo, pero kung ayaw mo, okay lang. Sa bahay na lang tayo kumain. Drive-thru na lang. Kahit hindi pa niya nasusubukan yon, pumayag si Liam. Pagdating sa fast food. Welcome to Happy Meal Land. May I take your order, sir? Lumingon si Liam kay Cathy. What do you want to eat? Cheeseburger, large fries, at pineapple juice na lang siguro. Napakunot-noo si Liam. Yun lang? Yun lang gusto ko eh. Tumango siya at umorder ng 2 set ng pagkain. Nang makuha ang order, inabot niya ito kay Cathy at ang isa ay inilagay sa likod.
Habang kumakain si Kat ng fries, napahinto siya at tinanong si Liam. Gusto mo ba? Tahimik lang ito. Akala ko hindi siya galit. Bakit ang tahimik niya? Ay, bahala ka na nga. Pero maya-maya na guilty siya. Kinuha niya ang burger at drinks mula sa likod. Binuksan ang burger at inalok kay Liam. Oh, kumain ka na. Wala itong imik. Thank you, mahinang sabi ni Liam. Gutom lang pala. Tahimik silang dalawa hanggang sa makarating sa villa. Good evening, sir, ma'am. Ihanda ko na po bang dinner? Kumain na kami. Pasensya ka na, manang. May toyo lang si boss. Mamaya bababa ako para matikman ang mga luto mo. Bulong ni Cathy. Napangiti si Margie. Mabait rin palang asawa ng amo ko. Sa kwarto nagulat si Cathy nang mapansing wala si Liam. Naliligo ba siya? O nagtatampo pa rin? Biglang lumabas si Liam mula sa banyo. Hindi ka ba magsha-shower? Ay, batlog! Nagulat na sigaw ni Cathy nang makita si Liam na nakatapis lang ng tuwalya. Nagtatanong lang ako kung hindi ka magsha-shower. Magsha-shower. Utal na sagot niya. Napailing si Liam. Hindi niya gustong tiisin si Cathy, pero hindi niya mapigilan ng selos. Kaibigan niya si Heis at alam niyang may gusto ito sa asawa niya. Hindi pa rin ito alam ang tunay na relasyon nila, kaya hindi niya maiwasang magduda. May tiwala siya kay Cathy, pero hindi sa mga lalaking nakapaligid dito. Kinabukasan nagising si Catherine na mag-isa sa kama. Wala na si Liam sa tabi niya. Isang bagay na agad niyang napansin at nagbigay ng lungkot sa kanyang umaga. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit tila umalis na ito. Samantalang dati, 7:30 pa ito lumalabas ng bahay. Galit pa rin kaya siya sa akin? Magkatabi silang natulog kagabi, yakap pa siya nito habang natutulog. Napabuntong hininga siya. Ano bang dapat kong gawin? Dahil wala si Liam, bumangon siya kahit mabigat ang pakiramdam. Nang matapos na makapaligo at makapagbihis, bumaba siya at nagtungo sa dining area, kung saan nadatnan niyang nagkakape sina Manang Margie at Nanette. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga rin po. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape, ma'am? Alok ni Nanette. Tumango lamang si Cathy. Nagkatinginan sina Margie at Nanette. Parehong may kutob na may hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Ma'am, kakain na rin ho ba kayo ng almusal? Kape lang, Manang. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Alalang tanong ni Nanette. Hindi naman ho, okay lang po ako. Tugon ni Cathy. Hindi na nag-usisa pang dalawa. Ngayon lang nila nakita na hindi sabay bumaba ang mag-asawa. Manang, alis po muna ako. Pupuntahan ko si Benji. 3 araw nang nailipat si Benji sa isang treatment facility. At kahit maayos ang lugar, at may mga nag-aasikaso sa kapatid, nais pa rin niyang madalas itong dalawin. Ipapahanda ko na po ang sasakyan, ma'am. Wika ni Nanette. Ma'am, saan ko ho kayo ihahatid? Tanong ng driver. Sa Treatment and Intervention Center po tayo, kuya. Yun ang facility kung saan dinala si Benji upang ipagpatuloy ang treatment at makapag-aral rin. Sa edad nito, mahalaga na makasabay siya sa mga normal na bata. At malaking tulong ang bagong environment para sa kanyang pagunlad. Pagdating nila, agad bumaba ang driver para pagbuksan siya ng pinto. Kuya, tatawagan na lang kita mamaya. Sumakay siya ng elevator papunta sa 3 palapag. Cathy? Agad bumangon si Benji na makita siya. Hi Benji, kumusta ka na? I'm fine. I'm learning a lot. Sina Nurse Shenli at Isay nagtuturo sa akin. Talaga? Ayos yan. Nagustuhan mo ba rito? Yeah. Mababait sila rito at inalagaan nila ako. Masaya ako marinig yan. Bagamat 1 linggo pa lang ito sa facility, kapansin-pansin na ang pagbabago. Mas masigla, palangiti at hindi natakot ang mga mata nito. Lahat ng ito, utang niya kay Liam. Ikaw, how are you? Ayos lang ako, wag mo ko alalahanin. Ang importante, ikaw. Gusto ko mag-enjoy ka habang nandito ka. Thank you, Kat. Wala yun, bilang ate mo, responsibilidad kong alagaan ka. Diba, pinangako ko sa'yo yun. Kaya ikaw, pakabait ka rito ha. Tumawag ka lang kung may problema ka. O siya, sige na, hindi na ako magtatagal, may pupuntahan pa ako. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Ingat ka. Kuya, sa Central Mall po tayo.
Habang nasa biyahe, tumunog ang cellphone niya. Napakunot noo siya nang makita ko sino tumatawag. Ang mama niya. Ano na naman kaya kailangan nito? Pulong niya sa sarili bago sinagot ang tawag. Hoy, Catherine! Sawa ka sinagot mo rin. Isang linggo na kitang tinatawagan. Iniiwasan mo ba ako, ha? Wala ka talagang utang na loob. Kasama po ako sa business trip ng boss ko, kaya hindi niyo ako matawagan. Business trip? Bakit nagtatrabaho ka pa? Asikasuhin mo yung asawa mo. Paano kayo magkakanak kung palagi ka nasa trabaho? Bakit po pala kayo napatawag? Kailangan ko ng pera, may sakit ako. Kailangan ko ng gamot. Wala po akong pera. Anong wala? Humingi ka sa asawa mo. May sakit ako, tapos hindi mo ako matutulungan? Pagkatapos kitang buhayin, ganyan lang susukli mo? Nagpa-check up na po ba kayo? Kung oo, ibigay niyo po ang reseta para ako nang bibili ng gamot. Alam ni Cathy na malamang hindi totoong sinasabi ng ina. At baka sa luho lang niya gagamitin ng pera. Reseta na lang po para ako nang bibili. Wala ako reseta, ihulog mo na lang ang pera sa account ko. Kapag may parang ka ha. Bye! Bigla na lang naputol. Ay, kahit kailan talaga pera lang ang habol. Noon hindi siya makatanggi dahil ginagamit ng mga ito kay Benji. Pero ngayon, wala na silang hawak sa kanya. Hindi na siya magpapadala ulit. Hindi na niya hahayaan pang apihin sila ng pamilya Castañeda. Pagdating sa mall, naisipan ni Cathy na tumingi-tingin sa men's clothing store. Baka sakali makakita siya ng bagay na maaaring iregalo kay Liam. Hindi naman siya nabigo. Isang simple ngunit klase na necktie ang agad niyang napansin. Hindi rin ito gaanong mahal, kaya agad niya itong binili. Pagkatapos, pumasok siya sa isang sikat na women's clothing store upang humanap ng bagong damit na maaari niyang isuot sa pagpasok sa school. Sinalubong siya ng sales lady. Welcome to Shane's Clothing, ma'am. How may I help you? Ngumiti lang si Cathy at tahimik na naglibot sa loob ng butik. Ngunit hindi pa man siya ganong nakakalayo, narinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae. Uy, di ba siya yung stylist na pinapaban mo sa city? Miss A? Hindi na lumingon si Cathy. Umiwas na lang siya tumiretso sa dulo ng tindahan. Why are you here, poor and delusional girl? Pilit niyang kinalmang sarili pero naramdaman niya ang pagkalabit ng kanyang braso. At alam niya agad kung sino yon. Miss Abby, wala naman sigurong batas na nagsasabing bawal ako mamili rito. Wow, ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin ng pabalang. Napangiti si Cathy, may halong inis. Gusto nitong igalang siya, pero okay lang tawagin siyang poor at delusional. Ayoko ng gulo, mauna na ako. Ngunit bago pa siya makalayo, mahigpit na hinawakan ni Abby ang braso niya. Huwag kang bastos! Hindi pa ako tapos magsalita! Nasasaktan ako, bitiwan mo ako. Ngunit hindi siya pinakawalan. Ang tapang mo ah! Baka kailangan mo turuan ng leksyon. Ani ng isa sa mga kasamahan ni Abby, matangkad at kulay ginto ang buhok. Hawakan niya siya. Sumunod kayo sa comfort room. Hindi niya alam kung sino kinakalaban niya. Utos ni Abby. Agad siyang sinunggaban ng dalawang babae at hinila palabas ng butik. Ano ba? Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama sa inyo. Sigaw ni Cathy. Wala raw, ang kapal kaya ng mukha mo. Hindi mo ba alam na si CEO Liam matagal nang dinedate si Misabi? At ikaw ang babae na sumira sa kanila. Wala akong inagaw. Tigilan niyo ako sa mga kasinungalingan niyo. Habulin niyo yan, mga inutil! Sigaw ni Abby dahil sa pagkawala ni Cathy. Agad bumaba si Kat gamit ang escalator papunta sa ground floor. Tumitibok na mabilis ang puso niya. Patuloy siyang lumilingon upang siguruhin na hindi siya nasundan. Nang makita niya ang exit, nakahinga siya ng maluwag, ngunit bigla siyang napatigil. Nasa may labasan pa lang dalawang babae, halatang may hinihintay. At siya yun. Agad siyang bumaling palayo at bumungad sa kanya si Abby mismo. Akala mo makakatakas ka? Maling-mali ka. Hanggat hindi ka nawawala sa landas ko, hindi kita titigilan. Hello everyone! Gusto ko lang ipakilala sa inyo mga agaw at ilusyonadang babae na to. Napalingon ng mga tao, may mga nagsimulang magbulungan. Si Mrs. Estrada yun, di ba? Yung anak na may-ari ng Estrada Electronics? Sino naman yung babae? Mukhang di niya alam kung sino kinakalaban niya. Miss Abby, please. Wala akong inagaw sa'yo. Manahimik ka!
Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Ngayon bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Ano? Gusto niyong gawin ko sa ilusyonadang to? Kalbuhin mo! Sigaw ng isang babae sa gilid. Good idea. May gunting ba dyan? May pabuya ako sa makakapagbigay. Kinabahan si Cathy. Umiiyak na siya. Liam, nasaan ka? Wala ni isa sa mga tao nagtangkang tumulong. Halos lahat, takot at may respeto kay Abby. Hanggang sa may isang lalaking boses ang umalingaw-ngaw. If you still love your life, don't dare to hurt my lovely wife. Biglang natigilan si Abby, lahat ng tao napalingon sa pinanggalingan ng boses at halos lahat napanganga. Liam? Gulat na sambit ni Abby. Tiningnan siya ng matalim ni Liam at marahang hinila ang kamay ni Cathy mula sa pagkakahawak ng dalawang babae. Anong ibig sabihin nito? Tumahimik ka. Pinalampas ko ng pambabastos mo sa asawa ko sa party mo. Pero ngayon tapos na. Wala nang koneksyon ng pamilya ko sa pamilya mo. Nanlaki ang mata ni Cathy. Ibig sabihin na alam ni Liam ang nangyari sa party? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman? May nagpadala sa akin ng video kung paano mo siya pinahiya. At may notes din akong natanggap tungkol sa stylist na pinag-initan mo. Kaya nalaman ko rin ang buong kwento. Matigas sa pahig ni Liam. Asawa? Paanong? Oo, si Catherine ang asawa ko. Kaya tigilan mo na siya. Wala siyang inagaw dahil wala namang namagitan sa atin. Hindi ka ang tipo kong babae, Abby. At kung sasaktan mo pa siya kahit kailan, ako mismo makakalaban mo. Tara na, uwi na tayo. Sumunod naman siyang bumaling kay Fred. Alamin mo kung sino ang dalawang babaeng yan. Dapat managot sila sa ginawa nila kay Cathy. Masusunod CEO. Alam na niya ang tunay na relasyon ng dalawa, kaya sigurado siyang hindi palalampasin ng kanyang boss ang ginawang pananakit. Agad nilang nilisan ang mall. Habang nagsisialisa na rin ang mga osisero. Naiwan si Abby at ang dalawang babae niyang kasama. Gulat at takot ang nangibabaw sa kanila. Miss Abby, paano mo hindi alam na asawa pala ni Liam ang babaeng yun? Hindi ba malapit ang pamilya niyo? Ewan ko. Baka naman naawa lang siya sa babae kaya tinawag na asawa. Mas mabuti sigurong alamin natin ang totoo. Kaibigan mo naman ang pamilya niyo, diba? Hindi pwedeng matalo ako ng isang hamak na stylist. Hahanap at hahanap ako ng paraan. Hindi ka ba natatakot? Baka madamay tayo. Galit na galit si Liam. Kasalanan yung dalawa to eh. Kung hindi lang nakaulang babaeng yun, sana sa CR pa lang. Nataranta na siya. Hoy, huwag mong isisi sa amin. Tinulungan ka lang namin, tapos kami pa sisihin mo? Sagot ni Sarah. Hindi na sila pinansin ni Abby at tinalikuran na lang sila. Kailangan niya makumpirma kung totoo nga ang sinabi ni Liam. Balak niyang puntahan ang lola nito. Sa sasakyan, sunod-sunod ang tanong ni Liam. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Nahuli ba ako ng dating? Okay lang ako, salamat. Pero paano mo pala nalaman na nandun ako? Tinawagan ko si Robert kung saan kanya dinala. Pagkakita ko ng video, nag-alala ako. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang nangyari? Gusto ko sana pero natakot ako na baka magalit ka at balikan mo si Abby. Ayoko nang palakihin pa ang gulo, lalo na't hindi mo ako kinibo nung mga araw na yon. Bakit ka ulit nakipagkita sa kanya? Hindi ako nakipagkita. Nagkataon lang na andun sila sa store na pinasok ko. Simula ngayon, gusto kong palagi may kasama ka, kahit si Ate Nanette man lang. Ayoko na maulit ang nangyari. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko sa susunod. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo ha. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Ako may kasalanan. Kung bakit hindi mo nasabi. Nainggit lang talaga ako nun. Nagselos ka? Oo, lalaki rin ako. Alam kong may gusto sa'yo si Heis. At kitang-kita sa mga tingin niya. Hindi ko sinabing wala akong tiwala sa'yo. Wala lang akong tiwala sa ibang lalaki sa paligid mo. Huwag ka mag-alala. Simula nang ikasal tayo, ikaw lang lalaking mahal ko. Naging totoo ko sa'yo. Kahit noon pa na hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Alam ko, sorry rin. Nag-emotional lang ako. Pero, teka nga pala, may tanong ako. Ano yon? Nung sinabi mong ako ang second most good-looking man para sa'yo, sino yung una? Si Nolly ba? Hindi. Hindi? Sino? Si Benji. What the? Alam mo bang sobrang nainis ako nun? Hindi ko matanggap na second lang ako sa paningin mo. Tanggapin mo na kasi, mas gwapo talaga si Benji kaysa sa'yo. Hindi, gusto ko, ako lagi ang number 1 sa paningin mo.
O siya, sige na, ikaw na, masaya ka na? Napilitan ka lang eh. From now on, ikaw na ang number 1. Hindi lang sa paningin ko, kundi pati sa puso ko. Napangiti si Liam. Para siyang teenager na kinilig. So, makakaisa na ba ako mamaya? I really miss you. And I want you. Bulong niya sa tenga ni Cathy. Kinilabutan si Kat sa init ang hininga ni Liam sa leg niya. May kakaibang init na gumapang sa katawan niya. Isang damdaming matagal niyang hinintay na muling maramdaman. Ang init ng pagnanasa at init ng pagmamahal. Babalik ka na ba sa opisina? Tanong ni Cathy kay Liam. Kumain muna tayo ng lunch. Hindi kita nakasabay kanina sa breakfast eh. Kaya ngayon na lang tayo magsabay. So, uuwi ka pa ba sa villa? Hindi na. Sa hotel na lang tayo kakain. Kailangan ko rin magpahinga. May meeting pa ako mamayang alas 7. Pagkasabi noon ay tumingin si Liam kay Ryan. Ryan, Asper Hotel tayo. Tumango lang si Ryan bilang tugon. Ilang minuto pa dahan-dahang huminto ang pinakabagong modelong pulang Rolls-Royce sa harap ng Asper Hotel. Bumaba agad si Ryan para pagbuksan ng pinto ang kanyang boss. Nang makababa si Liam, agad niyang inalalayan si Cathy. Magkahawa kamay silang pumasok sa loob ng hotel at dumiretso sa loob ng suite. Sa mga hindi pa nakakakilala, si Liam ang may-ari ng hotel kaya natural lang nakilala siya ng mga staff. Good afternoon, CEO. Sabay bati ng mga ito. Tinangan lamang sila ni Liam saka agad na pumasok sa elevator. Pinindot ang button paakyat sa kanyang suite. Anong gusto mong kainin? Alam mo na yon, ikaw na bahala. Ako na lang kaya kainin mo. Ikaw talaga. Bakit? Pasarap naman ako ah. Oh, relax, binibiro lang naman kita. Ang pikon mo talaga minsan. Hindi ako pikon. Ayoko lang sagutin kasi alam ko kung saan papunta yung usapan natin yan. Ibig sabihin, alam mo nang susunod? Tumigil ka nga. Hilig mo talaga. Kunwari ka pa. Miss mo rin naman ako. Sabay ngiti ni Liam. Hindi na siya sinagot ni Cathy. Bagkus, magkasabay na silang bumaba, papunta sa suite ni Liam. Pagdating sa pinto, sinuwipe ni Liam ang card sa door sensor. Nang tumunog ang beep, bumukas ang pinto. Nauna siyang pumasok at binuksan ang ilaw. Sumunod si Cathy at dumiretso sa sofa upang umupo. Order ako ng pagkain. Kung gusto mo, mag-shower ka muna. Tatawagan ko si Fred para bilang ka lang pamalit. May mga damit din ako sa closet. Kumuha ka na lang muna. Sabi ni Liam habang inaabot ang cellphone. Tinawagin niya si Fred sa kasunod ang room service para mag-order ng pagkain. Sumunod si Cathy sa sinabi ni Liam. Kumuha siya ng simpleng damit mula sa closet ng asawa at dumiretso sa banyo. Pagod at pawis siya kanina sa pagtakbo, kaya sabik siyang maligo para ma-relax. Maya-maya dumating na ang pagkain. Sakto rin sa paglabas ni Cathy mula sa banyo. Come on, let's eat. Kumain ka ba ng breakfast kanina? Hindi, nagkape lang ako. Dahil ba hindi tayo nagsabay, kaya wala kang gana? Parang ganun na nga. Wala rin kasi akong gana kanina kaya kape lang talaga ang tinira ko. Sorry kung hindi kita ginising. Ang sarap kasi ng tulog mo Ayokong gambalain ka. May meeting pa kasi ako kaninang umaga, kaya baga ako umalis. Okay lang naman, naiintindihan ko. Alam ko namang marami kang iniisip para sa kumpanya. Kain ka na madami. Paborito mo lahat yan, kaya bawi ka. Kailangan mo rin ng lakas mamaya para sa laban natin. Sabay kindat ni Liam. Ayan ka na naman Pagkatapos noon, tahimik na silang kumain. Maliligo na muna ako. Si Cathy naman bumaling sa TV at nanood ng paborito niyang palabas. Habang nanonood, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bag. Hello? Aba, Catherine, nasaan na yung hinihingi ko? Bakit wala ka pang hinuhulog sa account ko? Wala pa po akong ipon. Napunta lahat sa check-up ni Benji. Sagot ni Cathy. Pero kahit meron man siyang pera, hindi na siya basta-basta nagbibigay. Nasa hospital ako ngayon. Kung ayaw mo maniwala, pumunta ka. Nasa St. Dominic Hospital ako. Sagot ni Berna bago ibinaba ang tawag. Napakanot-noo si Cathy. Ngayon lang siya tinawagan ng ina ng ganito. Ano na naman kayang drama ito? Bakit parang nabigla ka? May problema ba? Tumawag si Mama. Nasa hospital daw siya. At naniwala ka naman agad. Alam mo, hindi ko gusto pakikitungo nila sa'yo. Lalo na ang ina at kapatid mo. Bakit mo naman nasabi yan?
Sorry pero pinaimbestigahan ko sila. Gusto kong malaman kung karapat-dapat ba silang tulungan ng pamilya ko. Alam ko rin kung paano nila trinato si Benji at ikaw. At hindi ako makakapayag na apihin ka. Mahalaga ka sa akin, Cathy. At kahit sino pa sila, kapag sinaktan ka nila, ako magiging kalaban nila. Hindi nakaimik si Cathy. Hindi niya inakalang ganun na pala ang ginagawa ni Liam para sa kanya. Tahimik pero puno ng malasakit. Kung bibisitahin mo mama mo, sasamahan kita. Okay lang ako, kaya ko naman eh. Hindi, sasamahan kita. Wala akong tiwala sa kanila. Hindi ka ligtas sa piling ng mga kastanyeda. Baka makaabala lang ako sa'yo. My wife, kailan ka naging abala sa akin? Sasamahan kita, gusto mo man o hindi. Alam ni Cathy na ang kaligtasan lang niya ang iniisip ng asawa. Hindi siya nagrereklamo. Bagkus, mas kampante siya. Lalo't kasama niya si Liam. Halika na, magpahinga na muna tayo. Malambing na yaya ni Liam kay Cathy habang inaakay itong tumayo mula sa sofa. Tumayo naman si Cathy at magkasabay silang pumasok sa kwarto. Sigurado ka bang sasamahan mo ako kapag bumisita ako sa hospital kay mama? Oo naman, panahon na para malaman nila kung sino ang pinakasalan mo para tumigil na sila sa pananakit sa'yo. Okay lang naman ako kahit apihin pa nila ako. Hindi ko na iniintindi yun. Maaaring okay lang sa'yo pero sa akin hindi eh. Wala silang karapatang saktan o maliitin ang babaeng pinakamamahal ko. Ang sweet mo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin ha. Mahal kita eh. At handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka. Hinawakan ni Liam ang magkabilang pisngi ni Cathy at tinitigan nito sa mata. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito at dahan-dahan siyang yumuko. Napapikit si Cathy nang dumampi ang mainit nitong halik sa kanyang mga labi. Dahan-dahan at puno ng damdamin ang mga halik nito. Napasinghap si Cathy nang maramdaman ang kamay ni Liam na banayad na humahaplos sa kanyang katawan. I love you. I love you too, sagot ni Cathy. Muli siyang hinalikan ni Liam. Mas mainit, mas malalim. Agad namang mainuto si Liam. Bagamat may hiya, dahan-dahang sumunod si Cathy. Napapikit si Cathy habang pinapainit siya ng bawat haplos nito. Gusto na kitang angkinin. I love you. Sampit niya bago muling ilapat ang labi sa sawa. Sumabay na rin si Cathy sa ginagawa nila. Nang umabot sa sukdulan si Cathy, halos mawalan siya ng ulirat. Ilang saglit pa ay natapos rin si Liam. Hingal at pawis ang dalawa kahit malamig ang aircon. Matulog ka na, alam kong pagod ka. Malambing na sabi ni Liam habang hinahalikan ang nonang asawa. Lumipat siya sa tabi nito at niyakap si Cathy habang inilalagay ang ulo niya sa kanyang braso. Pumikit si Kat, pinakikinggan ang tibok ng puso ng asawa. I love you. Bulong nito na siyang huling narinig niya bago siya tuluyang dalhin ng antok. Nagising si Cathy mula sa mahimbing na tulog nang makaramdam siya ng matinding gutom. Napatingin siya sa orasan, 4:00 na ng hapon. Kaya pala rumereklamo ng tiyan niya. Lumingon siya sa tabi at napangiti. Mahigpit ang yakap sa kanya ni Liam habang mahimbing pa rin itong natutulog. Para bang ayaw siyang pakawalan. Ang gwapo mo pa rin kahit tulog. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mukha ng asawa. Ngunit nasira ang kanyang pag-iisip nang muling umalingaw-ngaw ang tiyan niya. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito sa kanyang baywang. Mabigat yun at sa tangka niyang makaalis, muling bumagsak ang braso nito at niyakap siya ng mas mahigpit. Napakilos si Liam, bahagyang iminulat ang mga mata. Saan ka pupunta? Dito ka lang, my wife. Paos at nakakakilig na boses. Napatawa si Cathy. Mas lalo niyang napagtanto kung gaano ka-possessive ang asawa niya. Pero hindi siya nagrereklamo. Sa halip, mas nararamdaman niyang importante siya rito. Gutom na ako. Hindi pa nga pala tayo kumakain. Sagot ito sabay bangon at pinindot ang telepono para utusan ng food service na ihatid na ang pagkain. Kanina raw ay sinabihan muna niya ang mga ito na huwag munang ihatid dahil tulog si Cathy. Pagkatapos tumawag ay siya rin daw ay muli nakatulog. Wait ka lang ng konti, parating na ang food natin. Kinuha na ni Cathy ang oversized shirt na suot niya kanina at muling sinuot yun. Maya-maya may kumatok. Baka yan na yung food, sabi ni Liam. Sumunod si Cathy.
Tama nga siya, nasa dining area na ang service crew. Nang maayos na ang mga pagkain, doon lang napansin ni Cathy kung gaano karami ang in-order ni Liam. Parang hindi pambihira ang dami, samantalang dalawa lang naman silang kakain. That's it? Sanay na si Cathy sa ganitong gawin ng asawa kaya hinayaan lang niya ito. Pagkaupo at pagkasubo ng ilang kutsara, bigla na lang lumapit si Liam. Inusog ang upuan at dumikit sa kanya. Niyaka pa siya sa balikat habang sabay silang kumakain. Kumain ka na marami. Masyado ng madami, baka hindi ko na maubos. Kaya mo yan. Gusto ko tumaba ka kahit konti. I love your curves. Pero dagdagan natin ang energy para kapag, tayo ulit. Napakurap si Cathy. Ang landi mo. Energy agad? Energy your face. Gusto ko lang naman madagdagan ang lakas mo para di ka kaagad napapagod sa rounds natin. Aray! Muling kinurot ni Cathy ang asawa habang pinandidilatan ito. Kumain ka na lang dyan. Ang sakit mo, magmahal. Halos mahulog na ang balat ko sa mga kurot mo. Kasalanan mo rin kasi. Imbis na sa pagkain ka nakafocus kung ano-ano kalokohan ang iniisip mo. Kasalanan ko bang obsess ako sa'yo? Umirap na lang si Cathy. Gutom siya at ayaw na niyang makapag-asaran. Matapos kumain, dumating si Fred, dala ang damit para kay Kat. Pagkalis nito, agad siyang nagbihis at naghanda para bumisita sa hospital. Habang inaayos ang sarili, hindi niya maiwasang mag-isip. Totoo kayang may sakit ang mama niya? O baka naman isa lang tong paraan para makahingi na naman ng pera? May kaba rin siyang nararamdaman lalo't alam niyang malalaman na ng mama niya at ni Mona ang totoo. Si Liam ang asawa niya, ang lalaking inaasam ni Mona. Siguradong mas lalo siyang kamumuhian nito. Ready ka na ba? Yeah, I'm done. Okay, let's go then. Sagot nito sabay hawak sa kamay niya. Magkasabay silang lumabas ng suite. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga assistant ni Liam. Good afternoon, CEO and Ma'am Kat. Nginitian sila ni Cathy bilang tugon. Paglabas sa hotel, agad silang sinalubong ng isa na namang mamahaling sasakyan. This time, isang Lamborghini. Nang makita to ni Cathy, alam na niyang si Liam ang magmamaneho. Alam niya kasi na 2-seater lang ito. Kinakabahan ka ba? Medyo, lalo na kay Mona. Sigurado ako magagalit siya kapag nalaman niyang totoo. Bakit mo sila inintindi? Ako nagpumilit na pakasalan kita. Hindi mo ako inakit, hindi mo ako pinilit, hindi mo kasalanan na minahal kita. At kung may magalit sa'yo, ako ang haharap sa kanila. Tumango si Cathy. Tama siya. Bakit nga ba siya natatakot sa mga taong hindi naman kailanman ipinadama sa kanyang pagmamahal? At higit sa lahat, kasama niya ngayon si Liam. Wala na siyang dapat pang katakutan. Pagdating nila sa St. Dominic Hospital, agad nilang tinungo ang palapag kung saan naka-admit ang ina ni Cathy. Paglapit nila sa ward, kumatok si Cathy sa pinto. Eksakto namang tumunog ang telepono ni Liam. Si Lola ang tumatawag. Saglit lang, sasagutin ko muna. Mauna ka na sa loob, susunod ako. Sabi ni Liam bago tumalikod para sagutin ang tawag. Sumunod naman si Cathy. Nang walang sumagot sa katok, pinihit niya ang seradura ng pinto. Hindi ito nakalak, kaya dahan-dahan niyang binuksan at sumilip. Nang hindi niya makita agad ang mga tao sa loob, tuluyan na siyang pumasok. Nakita niya roong nakahiga sa kama ang kanyang ina, habang si Mona naman nakaupo sa sofa. Buti naman at naisipan mong dumalaw. Sarkastikong bati ni Mona. Kamusta na po kayo? Kailangan pa bang itanong yan? Obvious naman na nakahiga ako rito. So obviously, hindi ako okay. Napabuntong hininga na lang si Cathy. Imbis na sumagot, umupo siya sa silyang katabi ng kama. Hindi raw okay, pero may gana pang sigawan siya. Yun ba ang hindi okay? O ano, may dala ka bang pera para sa gamot ko? O pambayad sa hospital? Wala po akong dala ngayon, ma'am. Wala pa po akong maitutulong sa inyo. Totoo namang may pera na siya. Pero nawala na siya ng gana dahil sa ugali ng mga ito sa kanya. Wala ka palang maibibigay. Anong silbi na pagpunta mo rito? Nanggigigil ka na kasi adeya ka na rin ano? Matalim na tanong ni Cora. Hindi naman po sa ganon. Wala naman pong ibinigay sa akin kahit nagpakasal ako kay Liam. Nahihiya rin naman po ako humingi. Ganon talaga. Hangal pa rin hanggang ngayon. Bakit ka mahihiya? Asawa mo yun ah. Gamitin mo nga yung utak mo minsan. Wala nang bago dyan. Boba.
Boba talaga noon pa. Sabat ni Mona na may pangungutiyang tono. Napalunok si Cathy. Paulit-ulit na lang ang palalait sa kanya. Wala na bang katapusan nito? Tandaan mo, Catherine. Gamitin mo ang utak at katawa mo para magkapera. Hindi ang kahangalan mo. Hayaan niyo na po ako. Gagawan ko po ng paraan. Ma'am, naniwala ka na namang wala siyang pera? Akin na nga yan? Hindi na nakareact si Kat. Mabilis ang kilos ni Mona at agad nitong sinilid ang wallet sa kamay ni Cora. Ma'am, tingnan mo nga kung wala talagang laman ang card niya. Bakit tinatago lang niya to? Walang laman yan. Ibalik niyo na sa akin ang wallet ko. Maring sabi ni Cathy habang pilit inaagaw pabalik ang kanyang wallet. Ma'am, huwag niyo ibigay. Ibabalik niyo ang wallet o kayo ibabalik ko sa kung saan man kayo galing. Ang boses na yun ang nagpatahimik sa lahat. Sabay-sabay silang napalingon sa pinagmulan. Liam? Baka sa tinig ni Cora ang pagkagulat at takot. Yes. At bakit niyo kinukuha ang wallet ng asawa ko? Wala naman kaming masamang intensyon. Nanghihiram lang ako ng perang panggastos dito sa hospital. Talaga? Sa tingin niyo ba maniniwala ako? Narinig ko lahat. Tigilan niyo na ang pagsisinungaling. Teka. Bakit ka ba nakikialam? At anong ginagawa mo rito? Wala akong pakialam sa gulo ng pamilya niyo. Narito ako para sa asawa ko, hindi para sa inyo. Asawa mo? I think I forgot to introduce myself. I'm Leah Madea, asawa ni Catherine. Nanlaki ang mata ni Cora. Si Mona naman, napabuka ang bibig pero walang lumabas sa salita. Ano raw? Asawa ni Cathy? Ang alam namin ang kuya mo na pang-asawa niya. Hindi na sinagot ni Liam ang tanong. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Fred, dalhin mo rito ang document case. Ilang sandali lang pumasok si Fred bit-bit ang isang letter case. Ilabas mong marriage certificate. Kinuha yun ni Fred at inabot kay Liam na siya namang nag-abot nito kay Cora. Here, basahin mo para maliwanagan ka. Nang mabasa ni Cora ang nilalaman, bigla itong namutla. Napatingin siya kay Liam. Tapos kay Cathy at muling bumalik ang tingin sa papel. Hindi makapaniwala. Inagaw ni Mona ang dokumento at binasa rin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. At masakit sa kanya, napunta pa sa taong pinakaaayaw niya, ang ampon nilang si Cathy. Let's go. Mahinang wika ni Liam sa kadahandang hinilang kamay ni Cathy palabas ng ward. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, lumingon ito at maring nagsalita. Sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon kayo sa malayong lugar. Kapag sinaktan niyo pa ulit ang asawa ko, kahit dulo ng daliri niyang galawin niyo, mananagot kayo sa akin. Pagkasabi nito, tuluyan na silang lumabas ng silid. Naiwang tulala ang dalawa, gulat na gulat sa narinig mula kay Liam. Ma'am, paano na ako? Hindi ako papayag na magawan ako ng babae na yun. Ako nararapat sa tabi ni Liam, hindi siya. Ako lang dapat ang para sa kanya. Galit na sambit ni Mona, sabay padyak ng paa. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin ko ang daddy mo para kausapin ang lola ni Liam. Hindi ko hahayaang magawan ka ng lugar ng babaeng yon. Ikaw ang unika iha ko. Ikaw ang karapat-dapat sa tunay na anak ng mga Dea. Hindi ang ampon na yon. Ma'am, gawin niyo ng paraan. Matagal ko na siyang gusto, alam mo yan. Hindi ko matatanggap na mapupunta siya sa babaeng mas mababa pa sa akin. Gagawin ko ang lahat, anak. Halika na. Tapusin na natin ang palabas na to. Kailangan na natin kumilos bago pa maging huli ang lahat. Tugon ng kanyang ina sabay bangon sa hospital bed. Hinubad niya ang hospital gown. Nagkunwari lamang siyang may sakit, umaasang makukuha niya ang simpatsya ni Catherine para makahingi ng pera. Pero nauwi lang sa wala ang drama niya. Wala man lang siyang nakuha ni Cinco. Lalo pa siyang nabahala sa narinig. Baka tuluyang hindi na sila tulungan ng pamilyang Adea dahil kay Catherine. Hindi niya pwedeng payagang mangyari yon. Ayaw niyang tuluyang bumagsak ang naluluging kumpanya nila. Agad silang umalis ang hospital at umuwi. Hanggang kailan mo babalak magpaapi sa kanila? Matuto ka naman lumaban minsan. Huwag mong hayaang inaalipusta ka na lang ng kung sino-sino. Okay lang ako. Sanay na ako sa ganun. Sanay? Kasi sinanay mo sila na tratuhin ka ng ganyan. Kat, walang aapi sa'yo kung marunong ka lumaban. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon panalo ka kapag lumaban ka. Kung nakipaglaban ako nun,
Baka nawala na sa akin si Benji. Tiniis ko lahat para sa kapatid ko. Dahil wala akong choice eh. Dahil wala akong laban. Ampun lang ako. Walang natapos. Walang maipagmamalaki. Hindi tayo pareho, Liam. Hindi tayo magkapantay. Doon na tuluyang bumagsak ang luha sa mga pisngi ni Cathy. Ang sakit tanggapin pero totoo. Sa mundong to, kapag wala kang pera o pangalan, madali kang tapakan. Pero kung mayaman ka, halos lahat lumuluhod sa harap mo. I'm sorry. Malungkot na sabi ni Liam. You don't need to say sorry. Kailangan. Gusto ko humingi ng tawad. Dahil wala ka nung panahon na kailangan mo ko. Pero ngayon, andito na ako. At pinapangako ko habang kasama mo ko. Habang humihinga ako. Walang makakaapak sa'yo kahit sino. Mahigpit siyang niyakap ni Liam at doon natuluyang napahagulhol si Cathy. Hindi na siya nagsalita pa. Yumakap na lang siya ng buong higpit. Hey, stop crying. Ayoko na umiiyak ka. Tama na. Ayusin mo ng sarili mo. May pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Come on. Fasten your seatbelt. Alis na tayo. Sumunod si Cathy. Kumuha siya ng tissue, pinunasan ng mata. Inayos ang buhok. Kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta, pinilit niyang maging presentable. Makaraan ng ilang minuto huminto ang isang Lamborghini sa harap ng isang tatlong palapag na twin villa. Bumusina si Liam at bumukas ang automatic gate. Ibinark nitong sasakyan sa loob saka bumaba at binuksan ang pinto ni Cathy. Kaninong villa to? Sa parents ko yung kabilang villa. Ito, para kay Lola. Magkatabi para hindi na malayo si Lola sa kanila. Since wala na rin si Lolo at nasa Pilipinas si Uncle, sila na lang ng daddy ko ang anak. Bakit tayo nandito? Para makilala ka na nila. Let's go. Naghihintay na sila. Hindi naisip ni Cathy na ngayon na pala ang araw na yon. Kinakabahan siya bigla. Paano kung hindi siya magustuhan? My wife, relax. Huwag kang kabahan. Kasama mo ako, okay? Hawak kamay silang pumasok sa loob ng villa. Pagbungad pa lang nila, rinig na ang tawanan mula sa loob. Pagpasok nila sa malawak na living room, sabay-sabay silang napalingon. Nandun ang daddy ni Liam, si Tito Obed. 2 babae at isang lalaki. Isang babae matanda na, malamang si Lola na ito. Isa pa ay nasa edad 50, ina ni Liam. Ang isang lalaki nasa 30, marahil si Lyndon, ang dapat sana'y mapapangasawa niya. Ba, tamang-tama lang kayo, kakadating lang namin. Ani Tito Obed. Grandma, Mom, I would like you to meet my wife, Catherine. Magandang hapon po. Welcome to the family, Cat. Bati ng ina ni Liam. Tiningnan siya ng lola ni Liam mula ulo hanggang paa, para bang sinusukat siya. Ngunit kalaunan, ngumiti rin ito. Mabuti naman at dinala mo siya rito. Welcome to the family, Iha. Sabi ni Tito Obed. Nakakahiya naman po. Salamat po. Nahihiyang tugon ni Cathy. Pinisil ni Liam ang palad niya. Ramdam nito ang kaba. Mom, Dad, Uncle, Grandman, Kuya. Gusto ko sanang ipalam sa inyo ang isang mahalagang desisyon ko. Anong desisyon yan? Pinuputol ko na ang ugnay ng pamilya natin sa mga estrada. I want to withdraw our partnership with them. But why? Tanong agad ng lola niya, halatang gulat. Alam niyo naman ang dahilan. Hanggat konektado tayo sa kanila, patuloy nilang iisipin na magiging kami ng anak nila. Pero hindi. Hinding-hindi ko magugustuhan ng anak nila. Napatango matanda. Alam na niya ang mga pangyayari pero ngayon lang niya narinig ng direkta mula kay Liam. May alinlangan man siya sa pinili ng apo, alam niyang hindi ito basta-basta gumagawa ng desisyon. Wala pa siyang nakitang babae na ipinakilala nito noon. Okay, malaki ang tiwala ko sa iyo, apo. Sana lang tama ang desisyon mo. Thank you, Grandma. Just trust me. Okay. Welcome to the family, Iha. Muling bati nito. Salamat po. Halos maiyak si Cathy sa kabat emosyon. So, ano pang hinihintay natin? Nakilala na natin si Cathy, so let's celebrate. Pasiglang aya ni Lyndon. Tumayo ang lahat at sabay-sabay silang nagtungo sa dining area, kung saan naghanda sila para sa simpleng salo-salo. Isang mainit na pagtanggap para kay Cathy, ang bagong miyembro ng pamilya Adea. Congratulations sa asawa ko. Sobrang proud ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Liam sabay yakap kay Cathy. Thank you, Habi.
Sagot ni Kat habang ginagantihan ang yakap nito. Congrats, Cathy! Bati ng mga bisitang dumalo sa kanyang celebration party. Nakapasa siya sa architect licensure examination at hindi lang basta pumasa. Nakuha pa niya ang pinakamataas na ranggo. Isa na siyang ganap na arkitekto at punong-puno ng sayang puso niya. Ngunit alam niyang hindi niya yun makakamit kung wala ang walang sawang suporta at pagmamahal ng kanyang asawa. Tinupad niya ang pangarap niya at katuwang niya rito ang lalaking pinakamamahal niya. Good evening, everyone! Masayang bati ni Cathy habang kinukuha ang pansin ng mga naroroon. Bukod sa pamilya ni Liam, naroon rin si Benji, ang kapatid niyang matagal niyang inalagaan. Nandun din ang mga malalapit sa kanila, sina Manang Margie, Nanette, Chenle at Isay. Tanging ang pamilya Castañeda lang ang wala. Bagamat nais niya sana silang imbitahan, hindi pumayag si Liam. 4 na taon na ang lumipas pero hindi pa rin matanggap ng mga ito na siya ang pinakasalan at hindi si Mona. Samantalang ang pamilya Estrada naman, simula ng putulin ni Liam ang partnership, tuluyan ang nawala sa eksena. Salamat sa inyong pagdalo at pakikisa sa isa sa pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Pero bukod sa pagdiriwang na to, may isa pa akong gustong i-anunsyo. Kinuha ni Cathy ang isang kahon na may katamtamang laki at inabot to kay Liam. Ano to? Tanong ni Liam, litaw ang pagtataka sa mukha. Hindi naman niya kaarawan para makatanggap ng regalo. Buksan mo. Buksan mo lang. Natatawang sagot ni Cathy. Excited na ang lahat na malaman kung ano ang laman ng kahon. Binuksan to ni Liam, ngunit nang makita ang isa pang kahon sa loob, napatingin siya kay Cathy. Tuloy mo lang. Worth it yan. Natatawang dagdag pa ni Cathy. Ang daming balot nito ah. Ano ba to, puzzle? Natatawa na rin sabi ni Liam. Surprise nga, kaya hindi ko pwedeng sabihin agad. Napailing na lang si Liam habang binubuksan ang sumunod na kahon. At isa na namang kahon ang laman. Sa huli, isang papel lang ang laman ng pinakahuling kahon. Buksan mo, basahin mo. Utos ni Cathy. Binasa ito ni Liam. Nakalagay, Hi, Daddy. Napatingin siya kay Cathy, halatang naguguluhan. Anong ibig sabihin nito? 4 weeks pregnant ako, magiging daddy ka na. Muntik nang maluha si Liam sa narinig. 4 na taon silang naghintay bago mabuntis si Cathy. Noon pa nila napag-usapan na unahin muna nito ang pag-aaral. Kaya bago graduate, itinigil na ni Cathy ang pag-inom ng pills. At heto na, may bunga agad. Seryoso? Totoo to? Hindi makapaniwalang tanong ni Liam. Totoo, galing ako sa doktor kanina. Nahilo ako at nalaman kong 4 weeks na pala ako. Yes! Magiging daddy na ako! Sigaw ni Liam sa sobrang tuwa, sabay buhat kay Cathy. Para siyang bata sa sobrang saya. 4 na taon niyang hinintay ang sandaling ito na magkaroon ng sarili nilang pamilya. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwang lahat. Halos hindi mapigil ng mga tao ang kanilang galak, lalo na ang pamilya ni Liam. Salamat sa napakagandang regalo, mahal ko. Bulong ni Liam. 4 na taon mong hinintay ito, kaya karapat dapat ka sa regalong ito. I love you. Nangingilid ang luha ni Cathy habang sinasabi ito. I love you more, my wife. Emosyonal na sagot ni Liam bago siya hinalikan sa labi. Wala na silang mahihiling pa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, mga sakit, hirap at pag-alipusta, narating rin nila ang kasiyahang ito. Tunay ngang kapag nanatiling matatag ang pananampalataya mo at busilak ang puso mo, gagantipalahan ka ng Diyos. At para kina Kat at Liam, ano man ang unos na dumating sa buhay mag-asawa, kakayanin nila ito basta't magkasama. Dahil sa totoong pag-ibig, walang imposible. 5 taon makalipas. Basiglang sigawan ng mga bata ang pumuno sa malawak na hardin ng kanilang tahanan sa Tagaytay. Nakaayos sa mga mesa para sa isang simpleng children's party. May mga lobo, cotton candy, at isang malaking inflatable slide sa gilid ng bakuran. Happy birthday, Skylar! Sigaw ng mga bisita habang pumapalakpak. Si Skylar Adea ang kanilang panganay. Nakangiting tumatakbo papunta sa kanyang ama. Karga niya ang isang maliit na stuffed toy na bigay ni Leah mula sa business trip nito sa Japan. Papa, look! Panda! Tuwang-tuwa niyang sigaw. Yumuko si Liam, sinalubong ang anak at binuhat ito.
Aba, bagay sa'yo ang panda, baby girl. Nakangiting sabi niya. Samantalang si Kat naman ay nakaupo sa isang lounge chair. Hawak ang isang sanggol sa kanyang dibdib. Si Silas, ang kanilang bunso na 3 buwang gulang pa lang. Buong pagmamahal niyang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Lumapit si Liam at umupo sa tabi ng asawa. Saglit nitong hinalikan si Cathy sa noo. 5 years ago, sinabi mong may regalo ka sa akin. Ngayon 2 na sila. Bulong nito habang nakatingin sa kanilang mga anak. Hindi lang sila regalo, Liam. Sila ang pinakamagandang biyaya sa buhay natin. Sagot ni Cathy habang pinipisil ang kamay ng asawa. Sa di kalayuan, nakangiting nanonood si Benji habang nilalaro ang mga lobo kasama sina Chenle at Nanette. Si Manang Margie naman, abalang nagsaserve ng spaghetti sa mga bata. Wala na silang mahihiling pa. Tahimik, masaya, at buo ang kanilang pamilya. At sa bawat halakhak, yakap at halik, muling pinapatunayan ni Liam at Cathy na sa tunay na pag-ibig, walang imposibleng hindi makamtan. Tama nga, ang tunay na pagmamahal ay sinusubok ng panahon, pero kailanman hindi bumibitaw. Kapag may tiwala, respeto at pananalig sa Diyos at sa isa't isa, walang pagsubok ang hindi kayang lagpasan. Sa bawat pagsubok ng buhay may asawa, piliin niyong maghawakan ng kamay at hindi ang magsukuan. Dahil ang pagmamahal na totoo ay hindi perpekto, pero marunong magsakripisyo, maghintay at umunawa. Kapag may tiwala sa isa't isa at pananampalataya sa Diyos, kahit ang pinakamalalaking unos ay kayang lampasan. Hindi hadlang ang kahapon, dahil ang tunay na tagumpay ay makakamtan kapag magkasama kayong bumuo ng bukas. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Paalam at maraming salamat sa lahat ng nakikinig at sumusuporta. Ang inyong paglalaan ng oras at atensyon ay tunay na nagpapalakas sa amin. Naway patuloy kayo magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod pa naming istorya. Again, maraming salamat po sa mga likes, comments, and new subscribers. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.